yung lesson natin for this video will be about verification of solution. So, ano yung ibig sabihin nun? Ang gagawin lang natin is, i-check lang natin kung yung binigay ba na solution is solution ba talaga siya nung given na differential equation. So, ibig sabihin, dalawa yung given natin na equation. Isang solution and isang differential equation. Check lang natin kung match ba sila. So, pero before that, balikan muna natin yung types of solution. 'Di ba? Pagdating sa types of solution, meron tayong dalawa. Una, yung tinatawag nating general solution, and pangalawa naman is yung particular solution. So, yung pinaka-difference lang nila is pagdating sa general solution is parang yun yung initial na sagot natin once na nag-integrate na tayo ng equation. So that means meron pa tayong arbitrary constant dun sa equation natin. While for the particular solution naman, ang ginagawa lang natin is merong binibigay na condition, then sinasubstitute lang natin yung condition na yun dun sa general solution to solve for the value of the arbitrary constant. So para mas maintindihan natin, try tayo ng example. Kahit basic example lang. So for example, meron tayong given na differential equation na let's say y prime. Y prime is equal to So, y prime is equal to x squared plus 3. So, for example, meron tayong given na ganito. 'Di ba, ang y prime, pwede rin natin siyang isulat as dy over dx is equal to x squared plus 3. So, ito is an example of variable separable, pero next topic pa natin yun. Pero papakita lang din kasi natin ngayon kung ano ba yung difference ng general and particular solution. So, ang gagawin niya natin dito is cross-multiply lang. So, multiply lang natin both sides by dx. So, ang mangyayari, yung equation natin will be dy is equal to x squared plus 3 dx. So, once na ganyan na yung equation natin, na-separate na natin yung mga variables, pwede na tayong mag-integrate both sides of the equation. So, kapag nag-integrate tayo, yung sa left side, nag-integrate tayo in terms of y. So, ang magiging sagot natin dyan, integration of 1 dy is just y. Sa kabila naman, meron tayong integration of x squared in terms of dx. So, meron tayong power rule lang, x raised to 3 over 3 plus, so meron tayong 3x and then plus c. So, huwag niyang kakalimutan yung arbitrary constant natin. So, yung sagot na to is a solution of this differential equation. Pero, ito is in terms of, ano pa, general solution pa to kasi nga, meron pa tayong arbitrary constant na given or meron pa tayong plus C dito. So, meron pa tayong arbitrary constant. Paano naman yung particular solution? So, kadalasan, binibigay naman yun sa given if, for example, sabi niya sa problem, given the condition, so given the condition y of 3 is equal to 1, so find the particular solution. So, kapag nagbabasa tayo ng ganito, ang ibig sabihin lang yan is y is equal to 1 and ang x natin is equal to 3. So, pagdating sa function kasi, di ba, yung sa inside ng parenthesis natin, yun yung sinasubstitute natin dun sa equation, which is in terms of x. So, ayan, ang gagawin lang natin, sa substitute lang natin yan to dun sa general solution. So, kapag sinubstitute natin yan, ang mangyayari, magiging sagot natin will be uh, ang y natin is 1 is equal to x cube. Ang x natin is 3. So, 3 cube over 3 plus 3 times 3 plus c. So, simplify lang natin. So, 1 is equal to 27 over 3. So, meron tayong 9 plus 9 plus c. So, meron tayong 1,
1, dito na muna. So, meron tayong 1 is equal to 18 plus C. Ibig sabihin, ang C natin is equal sa 1 minus 18 or equal to negative 17. So, na-solve natin yung value ng C, which is negative 17. Ang particular solution niya natin is isa-substitute lang natin yung arbitrary constant na na-solve natin. So, ang particular solution niya natin will be, so y is equal to x cubed over 3 plus 3x plus or minus 17. So, minus 17 nun na tayo. Minus 17. Ito niyan yung tinatawag nating particular solution. Kasi, ang ginawa natin is sinolve lang natin yung value ng arbitrary constant natin for that given condition. So, ayan. Ganyan lang nagsosolve ng particular solution. Ang ginagawa lang natin, sinasubstitute lang natin yung given na condition. So, next, pwede na tayo mag-proceed dun sa pinaka-lesson natin ngayon, which is about verification of solution. So again, sabi ko nga, pagdating sa verification of solution, ang ginagawa lang natin or ang gagawin lang natin is check lang natin if yung given ba na solution is solution talaga siya nung given differential equation. So, example na kaagad. So for example number 1, ganito usually yung mga problem. Show that y is equal to x e raised to x. So show that y is equal to x e raised to x is a solution of the equation y double prime minus y prime minus e raised to x is equal to 0. So ang goal lang natin yan is mapakita lang natin na yung solution na to, which is yung y is equal to x e raised to x, is solution talaga siya nung DE na to. So, yung steps nga natin is yung gagawin lang is magde-derive tayo. So, ilang beses tayo magde-derive. So, check nyo lang yan, yung given DE natin. So, ito yung given natin, y double prime minus y prime minus e raised to x is equal to 0. So, ang gagawin nyo lang is magde-derive tayo based dun sa highest derivative na meron tayo sa equation. So, ibig sabihin, magde-derive nyan tayo hanggang second derivative kasi meron tayong y double prime. So, derive lang yan natin to, yung given natin na solution. So, start tayo, y prime is equal to, paano nagde-derive ng ganito? Recall lang, kapag ganyan is, product rule lang naman. So, yung re-write lang muna natin yung isa multiplied by the derivative ng pangalawa, which is derivative ng e raised to x is still e raised to x. The next, plus naman, re-write naman natin yung pangalawa multiplied by the derivative nung kabila, which is 1 lang naman. So, hindi ko na siya susulat dito. So, next, kailangan pa ulit natin mag-derive. So, y double prime. So, is equal to, derive lang ulit natin to, which is umulit lang din naman. So, x e raised to x plus e raised to x. Derivative lang to nung first term. Plus, derivative nung second term natin, which is e raised to x lang din naman. So that means yung y double prime natin is just equal sa x e raised to x plus 2 e raised to x. Next step niyan, na nakapag-derive na tayo, ang gagawin lang natin is sa-substitute lang natin sila dito mismo sa equation. So, ang y double prime, gawin lang natin siyang x e raised to x plus 2 e raised to x minus y prime. Ang y prime natin, so huwag nyo lang kakalimutan yung parenthesis para hindi kayo magkamaling mag-distribute ng negative sign. So, x e raised to x plus e raised to x minus e raised to x is equal to 0. So, ngayon, simplify lang natin sila. So, x e raised to x plus 2 e raised to x. Distribute lang natin yung negative sign. Negative x e raised to x
minus e raised to x minus e raised to x is equal to 0. So kung titignan nyo yan, meron tayong x e raised to x, negative x e raised to x. So cancel na to. Ito naman, positive 2e raised to x minus e raised to x minus e raised to x. So that means magka-cancel lang din yan. So ibig sabihin, yung equation natin will be 0 is equal to 0. So anong ibig sabihin yan? Since nag-match yung equation natin on both sides of the equation, ibig sabihin, yung y is equal to x e raised to x is a solution of this differential equation. So, dapat mag-match sila para masabi natin na solution siya ng given DE natin. So, next example. Next example natin will be, show that y is equal to cosine x is a solution of the differential equation y triple prime plus y double prime plus y prime plus y is equal to 0. So, derive lang. Hanggang third derivative kasi triple prime yan. So, meron tayong y prime. Ang derivative ng cosine x is negative sine x. So, pagdating sa y double prime, derivative ng sine x is cosine x pero meron tayong negative. So, negative cosine x. And last, pagdating sa third derivative, so negative times derivative ng cosine, which is magpa-positive sine x lang siya. So, positive sine x. Then, substitute na natin. So, meron tayong third derivative is sine x. Second derivative is negative sine x. So, plus y double prime. So, minus cosine x tayo dito. Plus y prime. Ang y prime natin is negative sine x. Plus y prime. Which, plus y, I mean. Yung given equation. Plus cosine x is equal to 0. So, cancel tong dalawa, cancel to. So, 0 is equal to 0. Ibig sabihin, again, yung y is equal to cosine x natin is a solution of this DE. So, tuloy-tuloy na niyan to. Halos derivative lang din naman yung kailangan nyo dito. So, next. So, meron tayong show that yung s is equal to 1 plus 2 e raised to negative t is a solution of the differential equation. So, second derivative of s with respect to t plus 2 ds over dt plus s is equal to 1. So, again, derivative lang hanggang second derivative. So, derive lang natin yung s with respect to t. So, meron tayong ds over dt is equal to derivative ng 1, purely constant lang yan. So, magzi-0 lang. Recall lang, pagdating sa derivative ng exponential, di ba, kapag nagde-derive tayo ng exponential, ang nangyayari lang dito is EU multiplied by derivative ng exponent niya. So, meron tayong, hiwalay muna natin yung 2. Rewrite na muna niya natin to 2 e raised to negative t multiplied by the derivative ng nasa taas, which is negative t. So, mag-negative 1 lang to. Kasi nga, nag-derive naman tayo with respect to t. So, equal to sa negative 2 e raised to negative t. Then, second derivative. So, tuloy lang yan natin. So, ang second derivative niyan will be diretso ko na. So, negative 2 times negative 1. So, magpa-positive 2 e raised to negative t lang siya. Tapos, substitute. So, substitute na natin. So, meron tayong 2 e raised to negative t. So, plus 2 multiplied by ds over dt, which is negative 2 e raised to negative t plus s. Ang s natin, yung original equation, which is 1 plus 2 e raised to negative t is equal to 1. So, ang mangyayari niyan dito, so let's say
Combine na natin 'to, 2 plus 2 e raised to negative t, meron tayong 4 e raised to negative t minus 4 e raised to negative t plus 1 is equal to 1. So, ayan. Cancel lang 'to. So, meron tayong matitira na 1 is just equal to 1. So, ayan, equal pa din sila. Hindi naman lagi dapat 0 is equal to 0 kasi nga, basta mag-match lang yung both sides of the equation natin. Next, example number 4. So, for number 4, let's say, y, yung given solution natin is y is equal to sine squared x. And then, ang given equation is y double prime plus y prime plus 2y is equal to 2 cosine squared x plus sine 2x. So, ayan yung given natin. So, check ko lang. Ayan. Show that yung y is equal to sine squared x is a solution of this equation. So, second derivative lang. Kunin lang natin yung first derivative muna. So, y prime is equal to, kapag nagde-derive tayo ng ganito, so una, power rule muna. So, power rule, bababa yung exponent to sine raised to 1 na lang 'to. Kasi, nag--1 na tayo sa exponent, then huwag kakalimutan na i-derive natin dun sa mismong nasa loob nung power rule natin, which is yung sine. So, derivative ng sine is cosine x. So, ibig sabihin, y prime is just equal sa 2 sine x cosine x. Next, y double prime naman. So, pagdating sa y double prime, so pwede tayong mag-product rule. So, unahin na natin to. Isama ko na yung 2. So, 2 sine x. So, rewrite muna to, multiplied by the derivative ng kabila, which is negative sine x, plus cosine x multiplied by the derivative ng kabila, which is 2 cosine squared x. So, sulat lang natin, ibig sabihin, ang y double prime is equal sa negative 2 sine squared x plus 2 cosine squared x. Next, substitute na natin. So, kapag sinubstitute, y double prime is negative 2 sine squared x plus 2 cosine squared x plus y prime. Ang y prime natin is 2 sine x cosine x plus 2y. Ang 2y is 2, ang y natin is sine squared x. So, eto siya. So, 2 sine squared x. Ayan. Equal dun sa kabilang side. So, mamaya ko nasulat yun. So, next. Una, ito, cancel na to. Kasi meron tayong negative 2 sine squared x, positive 2 sine squared x. Cancel na yan. Ngayon, tignan natin yung magkabilang side ng equation. Diba? Dito, meron tayong 2 cosine squared x, meron tayong 2 cosine squared x. So, okay na to. Re-retain na natin yan. Hindi na natin siya gagalawin. Yung kabila naman, kung titignan nyo, sin 2x to. Pero, yung nakuha natin is plus 2 sin x cosine x. Kung re-recall nyo, pagdating dun sa mga identities natin, which is dapat, memorize nyo pa din sila ulit kasi gagamitin pa ulit natin yung mga yan. Ang 2 sin x cosine x is also equal sa sin 2. So, pwede na nating sabihin na 2 cosine squared x plus ito, sulat na natin siya as sin 2x is equal sa 2 cosine squared x plus sin 2x. So, ayan. Ibig sabihin, yung given natin is a solution of the given differential equation. Kasi nag-match naman sila. Next example. So, example number 5. Ito naman. So,
Example natin, ang given solution. So, show that y is equal to 1 over 16 x raised to 4 is a solution of the equation dy over dx is equal to x y raised to 1 half. Ayan. First derivative lang to, so mabilis lang siya. Derivative ng kunin lang natin yung first derivative kasi dy over dx lang yan. So, meron tayong dy over dx is equal to, so hiwalay muna natin yung constant, then derivative ng x raised to 4. So, power rule lang, meron tayong 4x raised to 3. Simplify lang, so magiging 4 over 16, 1/4 lang yan. So, meron tayong 1/4 x raised to 3. Then, substitute na natin. Dy over dx is 1/4 x raised to 3 is equal to y. Ang y natin is 1 over 16 x raised to 4. X muna pala. So, meron tayong x multiplied by y raised to 1 half. So, ang y natin is 1 over 16 x raised to 4 raised to 1 half. Diba ang raised to 1 half, same lang din naman yan as square root. So, meron tayong x sa labas. Square root lang nito, square root of 1 over 16. Diba? Kapag meron tayong exponent, meron siyang numerator and denominator, ang ginagawa natin, dinidistribute lang naman natin yung exponent nila. So, meron tayong square root of 1 over square root of 16 or magiging 1/4 na lang to. Ito naman, 4 over 2 lang. So, x squared. So, eto na. Match na sila. 1/4 x cubed. Dito naman, meron tayong 1/4. So, x times x squared is just x cubed. Next. So, problem number 6. Ito naman. So, halos ganyan lang naman yung ginagawa natin. So, ito parang nagre-recall lang muna din tayo sa mga derivative formulas natin. So, given natin is na solution is y is equal to e raised to x cosine x, while the given differential equation is y double prime minus 2y prime plus 2y is equal to 0. So, kunin lang natin yung second derivative. So, first derivative muna. So, again, product rule. So, retain muna to. So, multiplied by derivative ng kabila plus yung retain naman yung cosine x multiplied by the derivative nung kasama niya. So, rewrite ko lang. So, y prime natin will be negative e raised to x sine x plus e raised to x cosine x. Next, double prime or second derivative. So, ang y double prime natin will be, unahin ko na to, sama ko na yung negative sign. So, negative e raised to x multiplied by the derivative of sine x, which is cosine x, plus, retain naman to, yung sine x, multiplied by the derivative of negative e raised to x, which is still negative e raised to x, plus e raised to x cosine x. Umulit lang yan. So, rewrite ko na lang to. So, meron tayong negative e raised to x sine x plus e raised to x cosine x. So, ayusin lang natin to. Pwede natin siyang i-simplify kasi kung titignan nyo, magka-cancel lang yung cosine x. Magka-cancel lang yung cosine x. Ang matitira natin is, ito negative e raised to x sine x minus e raised to x sine x. So, ang y double prime natin is negative 2 e raised to x sine x. So, combine lang natin kasi similar term lang naman sila. So, substitute na niya natin to. So, meron tayong y double prime which is negative 2 e raised to x sine x minus 2y prime. So, 2
minus 2 times y prime, which is negative e raised to x sine x plus e raised to x cosine x plus 2y. So, 2y, ang y natin is e raised to x cosine x is equal to 0. So, ayusin lang natin yung mga signs natin. So, negative 2 e raised to x sine x. Ito, magpa-positive. Distribute lang natin yung negative 2. So, positive 2 e raised to x sine x minus, so minus 2 e raised to x cosine x plus 2 e raised to x cosine x is equal to 0. So, combine lang natin yung like terms, cancel lang to, negative, positive. So, magzi-0 lang din naman. So, again, yung y is equal to e raised to x cosine x is a solution of y double prime minus 2y prime plus 2y equals 0. So, last example naman sa mga ganito, yung nag-check lang. Ito. Y is equal to, show that y is equal to 2 plus e raised to negative x squared is a solution of y prime plus 2xy is equal to 4x. So, ito, first derivative lang. So, mabilis lang siya. So, first derivative. So, meron tayong y prime is equal to, derivative of 2 is 0. Derivative naman nito, again, e raised to u. Kapag e raised to u, ang derivative niya is e raised to u multiplied by du. So, rewrite ko muna e raised to negative x squared multiplied by yung nasa taas. Derivative nung nasa taas, which is negative 2x. So, ibig sabihin, ang y prime natin is just equal sa negative 2x e raised to negative x squared. Substitute na. So, y prime, negative 2x e raised to negative x squared plus 2x times y. Ang y natin is 2 plus e raised to negative x squared is equal to 4x. Distribute lang muna lang natin yung 2x. So, negative 2x e raised to negative x squared plus 4x plus 2x. So, distribute lang to. 2x e raised to negative x squared is equal to 4x. So, cancel lang ulit to. Ang matitira natin, 4x is equal to 4x. So, ayan. Ganyan lang naman yung ginagawa kapag verification of solution. Derivative lang. So, parang ano lang yan. Parang sa uh, integral and defcal. Diba? Once na parang in-integrate natin, ito yung nakuhang sagot. So, dapat, once na dinerive natin, babalik tayo dun sa original equation. So, ayan. Pero meron pa akong ibibigay na example. Pero this time, ganito naman yung magiging problem natin. So, ang gagawin nyo is, solve lang natin yung value ng m kung saan magiging solution yung yung given natin dun sa DE. So, parang ganito. Solve for the value of m na yung y is equal to e raised to mx natin will be a solution of the equation y prime plus 2y is equal to 0. So again, ang gagawin lang natin dito is solve natin ano yung value ng m na to para maging solution to nung given DE. So same lang din yung gagawin. Magde-derive lang tayo dito. So pero ngayon, ite-treat lang natin yung m natin as constant. So kung magde-derive man yan tayo dito, y prime. So imagine nyo lang yung m natin is constant. Constant lang yan. Ang derivative ng e raised to mx is just e raised to mx multiplied by the derivative nung nasa taas. Which is, ang nasa taas natin is mx, ang derivative nito is m. So, bakit m? Kasi nga, constant lang yung m na to. So, kumbaga, di ba, kung nag-derive tayo ng e raised to 2x, ang mangyari lang dito is e raised to 2x
multiplied by 2. Kasi nga, constant lang 'to. So, yung m natin is just a constant. So, ayusin ko lang yung pagkakasulat. Ang y prime niyan natin is just m e raised to mx. Then substitute na natin siya dun sa equation. Kapag sinubstitute na natin siya, ang mangyayari lang, ang y prime natin is m e raised to mx plus 2y. Ang y is e raised to mx is equal to 0. So, kapag ganyan, paano natin ngayon isosolve yung equation? So, kung titignan nyo kasi yung equation natin, ah, ang gagawin lang natin dito is kailangan kasi natin magpalabas ng equation kung saan masosolve natin yung value ng m. So, kung titignan nyo, dun sa left side ng equation natin, lahat sila, meron silang e raised to mx. So, ibig sabihin pwede nating factor out yan. Or pwede na nating i-divide na lang both sides of the equation by e raised to mx. So, kung di-divide kasi natin both sides of the equation by e raised to mx, ano yung mangyayari dito? So, ang mangyayari, magka-cancel yung e raised to mx dun sa dalawang term. Ang mangyayari dito is m plus 2 is equal to 0. Ito na lang. O kaya pwede nyo nang i-factor out na muna kung ayaw nyong i-divide na ganun. Kasi pwede nating ilabas yung e raised to mx. Ang matitira is m plus 2 is equal to 0. Then, pwede tayong mag-divide both sides by e raised to mx. Diba? Pwede naman tayong mag-manipulate ng equation provided that ang ginagawa natin is kung ano yung ginawa niya sa isang side, ganun din yung gagawin sa kabila. So, ayan, m plus 2 ang nakuha natin is equal to 0. Ibig sabihin, ang m natin is equal to negative 2. So, dapat yung value ng m natin is negative 2 para maging solution to nung given DE natin. So, try natin. Try natin i-check. Mabilis lang naman. So, i-check natin kung ang given equation natin is y. So, checking lang to. So, kung ang given natin is y is equal to e raised to negative 2x. So, kunin lang natin yung y prime. Ang y prime natin is negative 2 e raised to negative 2x. Substitute natin siya dun sa equation. So, meron tayong negative 2 e raised to negative 2x plus 2 multiplied by y, which is ang y natin is e raised to negative 2x is equal to 0. So, negative to, positive yung kabila. So, 0 is equal to 0. Ibig sabihin, tama yung sagot natin, which is negative. So, try pa tayo. Solve for m lang din ulit. So, ito naman. What if ganito yung equation? So, ang given natin is y is equal to x raised to m. Then, ang given differential equation naman is x y double prime plus 2y prime is equal to 0. So, again, ang m natin, constant lang yan. So, iti-treat natin siya as constant. So, kapag kukunin niya natin yung first derivative, ano yung magiging first derivative nito? Kung constant lang yan, so gagamit lang tayo ng power rule. So, bababa lang natin siya. So, m x raised to m minus 1. Kasi gano'n naman yung ginagawa natin sa power rule, di ba? Nagma-minus 1 lang tayo dun sa exponent. Binababa lang natin, then minus 1 dun sa exponent. So next, pagdating naman dun sa y double prime, so y double prime, so ang mangyayari dito, bababa natin to, kaso lang problema may m na tayo, multiplied by m minus 1, x raised to, so m minus 1 na to, ima-minus 1 pa natin. So again, power rule lang yan. So, ibig sabihin, ang m ang y double prime natin is just equal sa, pwede kong pagsama to, okay, kahit wag na, m minus 1, x raised to m raised to, or x raised to m minus 2. Ayan na. Ayan na yung
equation natin. So, ngayon yan, substitute na natin sila. So, ang x dito, meron tayong x multiplied by, so meron tayong m multiplied by m minus 1 multiplied by x raised to m minus 2. So, ito pa lang yung y double prime plus 2y prime. 2y prime, so meron tayong 2m x raised to m minus 1 is equal to 0. So, paano niyan to? Kung titignan nyo, hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-divide ng x raised to m minus 1. Kasi kanina nag-divide lang tayo ng e raised to mx. This time, hindi siya pwede muna. Kasi nga, kung titignan nyo to, m minus 2 to, m minus 1 yun sa kabila. Pero, kung susundan natin yung properties ng exponent, di ba, pagdating sa properties of exponent, ang ginagawa lang natin is kapag multiplication ng same base, ina-add lang naman natin yung exponent. X raised to 1 to. X raised to m minus 2, nakamultiply lang ng diretso. So, ibig sabihin, ang matitira na lang natin is x raised to m minus 1 lang din. So, kasi pwede natin silang combine. So, plus 2m x raised to m minus 1 is equal to 0. So, pwede nating expand ko na lang muna to. O kaya divide ko na muna both sides by x raised to m minus 1. Kasi kung titignan nyo, meron tayong x raised to m minus 1 dun sa first term and sa second term. So, ayan. Ang matitira niyan sa equation natin, combine ko na muna to, distribute ko lang. So, meron tayong m squared minus m plus 2m is equal to 0. So, ang mangyayari dito is m squared plus m na lang. So, negative m plus 2m is equal to 0. So, kapag ganito, dalawa yung possible answer natin. Dalawa sila dapat. Kasi kung base natin sa equation, 'di ba? Pagdating sa quadratic, ang ginagawa doon is dapat lagi nating dino-double check. Kaya madalas hindi advisable na nagshi-shift solve kapag quadratic or higher na yung exponent natin. Kasi dapat kapag quadratic equation, m squared plus m, so na-lesson naman natin yan before. So dapat dalawa yung roots natin. Pero pwede naman kasi natin silang i-factor out dito. So m plus 1 is equal to 0. Then pwede na natin silang equate sa 0. So dalawa yung possible answer natin. Una, m is equal to 0 and yung isa naman is m plus 1 is equal to 0 or m is just negative 1. So, dalawa yung possible na answer. So, check natin. Check lang natin. Kung m is equal to 0, ibig sabihin, 0 yung exponent ang magiging value natin. Kung fm, so checking lang to. So, checking. So, if m is equal to 0, ibig sabihin, ang equation natin is y is equal to x raised to 0 or y is equal to 1. So, that means ang y prime natin is 0, ang y double prime natin 0 pa din. So, substitute. So, x is magiging lang tong x multiplied by 0 plus 2 multiplied by 0 is equal to 0. So, 0 is equal to 0. So, tama naman. How about yung negative 1? So, if m naman is negative 1, ibig sabihin, ang y natin is x raised to negative 1. So, y prime, so, derive lang, negative x raised to negative 2. Ang y double prime, so magiging lang tong positive 2, x raised to negative 3. Then, substitute. Substitute lang natin siya dun sa DE na x multiplied by 2, x raised to negative 3 plus 2 times negative x raised to negative 2 is equal to 0. So, ayun. Yan na yung sagot. Kasi x times x raised to negative 3. So, 1 to, negative 3 yan.
product ng same base. Add lang yung exponent. So, magiging lang tong x raised to negative 2 minus 2 x raised to negative 2 is equal to 0. So, magzi-0 naman both sides of the equation. So, dalawa yung sagot natin. And last example na lang for verification of solution. So, last example, solve for the value of m. So, ang given natin is sine of mx para maging solution siya nung given PE na y double prime plus 9y is equal to 0. So, ayan, derive lang natin. So, y double prime. So, meron tayong y prime is equal to, ano yung derivative ng sin mx? Yung derivative niya is cosine of mx. Pero, again, wag niyong kakalimutan. So, chain rule, multiply natin dun sa derivative nung nasa loob, which is m. So, pwede nating isulat to. Y prime natin is m cosine mx. So, wag niyong i-ano to, baka yung iba, i-multiply ito. Yung mx natin, nasa loob siya nung cosine. Yung m, nakamultiply siya dun sa buo. So, ilalagay natin siya dun sa as coefficient. So, next. Diretso ko na to, or hindi, manual na lang. So, ang derivative ng cosine mx is negative sine of mx. So, again, wag kakalimutan yung derivative ng nasa loob. So, ang y double prime natin will be negative m squared of sine of mx. Ayan, substitute lang. Y double prime, so negative m squared sine mx plus 9y. Ang y natin is sine mx is equal to 0. So, ang gagawin yan, divide lang natin by yung both sides by sine mx. So, ang mangyayari, matitira na lang will be negative m squared plus 9 is equal to 0. Then, solve for m na lang. So, ang m squared natin is 9. So, kapag ganito, dalawa ulit yung possible na sagot kasi ang m natin is naka-squared. So, ang m niya natin, it's either positive 3 or negative 3. Check natin. Check natin both. Checking. So, if m natin is positive 3, so if m is positive 3, that means ang equation natin will be y is equal to sine 3x. So, ang y prime natin is 3 cosine 3x. Ang y double prime natin will be negative 9 sine 3x. Then substitute. Meron tayong y double prime plus 9y. Y double prime plus 9y. 9 times y, which is sine 3x. So, cancel lang to. Magzi-0 naman both sides. So, paano naman kapag negative 3? So, check natin. Kapag negative 3, so that means ang y natin will be y is equal to sine of negative 3x. So, ang y prime will be negative 3. So, cosine of negative 3x. And then, ang y double prime, magiging lang tong negative 3. Ang derivative ng cosine is negative. So, magpa-positive na to times negative 3 pa. So, magiging tong negative 9 cosine or negative 9 sine of negative 3x. So, then, substitute ulit dun sa equation. So, y double prime, which is negative sine of negative 3x plus 9y. Ang y natin is just sine of negative 3x. So, cancel lang ulit. So, magzi-0 sila.
So, dito ulitin ko lang 'to, kasi 'di ba, meron tayong -3 tapos ang derivative nito is negative sign of -3x and then multiply pa natin ng -3. So, kaya nag-9 pa din siya. So, ayan, ganyan lang yung sa verification ng solution. Either 'pag minsan ay yung diretso lang, so derivative though derivative lang naman din halos, lahat ng gagawin natin dito. Pero possible na kailangan natin mag-solve ng value ng m or any variable kung ano man yung gagamitin para maging solution siya ng given equation. So, ayan, if meron mang tanong, pa-inform na lang ako. Thank you.